Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to Q Republic. Today is November 2, 2020. Government wants more investments in renewable energy. That's according to Inquirer. Check po natin yung news na yan. And currently for this review, we have related that news to the green energy. And yung mga stocks na i-review po natin today, these are Merimart, MRC Allied, PHR, Green Energy Holdings, PLDT, Semirara Mining and Power Corporation, BPI, and Robinsons Land Corporation. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Last Friday po, nag-end po si Merimart at 3.45 pesos and meron po tayong pagtaas sa kanya na 1.47%. So nung Thursday, 3.40 po tayo. And then yung total of trades niya po is marami, more than 1,500. Ang net foreign natin last Friday is red, negative 219,000. Pero kung sisilipin po natin yung net foreign indicator, this is the first na meron tayong red sa kanya after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trading days na puro green dito sa ating net foreign indicator. As of the moment po, wala pa po tayong nakukuwang pinakabagong news kay Merimart. However, so reiterate na lang po natin si Merimart na isa po siyang subsidiary ng Injap Corporation wherein parang ang may-ari po or headed po siya ni Mr. Injap and then nung isang company na Honeystar Corporation, which is si Honeystar Corporation po is headed din nung may-ari nung Jollibee Foods Corporation. So maybe kapag nagkakaroon tayo ng magandang balita kay Jollibee is madadala po itong si Merimart. And then at the same time, may joint venture din po ito kay Double Dragon. So, connect po itong mga companies na to. So, just watch out po kapag may mga nakikita kayong mga news regarding sa mga companies na to. Currently, ang tinatakbo ni Merimart is meron po siyang strong uptrend. Yung mga candlesticks po natin ay nagtitrade sa ibabaw nitong blue line indicator natin, which is yung ating 9-day average. However, mapapansin po natin na meron tayong price rejection, especially nung nangyari nung October 29 and then October 30. Though nung October 30, it's a green candlestick, pero hindi po natin siya parang naungusan. So, somewhat, mapapansin po natin uptrend tayo with consolidation. And then, dito sa Bollinger Bands, same thing po. Umilalim po itong mga candlesticks natin dito sa upper blue line natin. And then may price rejection, so meron po tayong uptrend sa kanya with consolidation. And then, ang maganda po sa tinatakbo na ito ni Merimart is that dito sa moving average 50 natin is nagtitrade tayo above moving average 50. And it looks like na nire-respect po ito na ating mga candlesticks. So itong mga current candlesticks natin is afar dito sa ating 50-day average. So it could be na we are just waiting for this one and we might experience na some consolidation on this area. So if ever man po mabreak itong support natin around 3.32, as long as nasa ibabaw pa rin po tayo nitong moving average 50, strong pa naman po yung uptrend natin sa kanya. Also, kung mapapansin naman po natin, itong stochastics natin is nasa overbought area naman tayo. So, ibig sabihin marami naman po tayong buyers. So, if ever may hawak po kayong shares dito kay Merimart or plano nyong pumasok dito kay Merimart, meron po tayong range between 3.32 and 3.57. And somewhat, ito pong si Merimart, based sa mga indicator natin, may strong uptrend siya. However, it may experience consolidation as of the moment, maybe somewhere in between 3.30 and 3.45. Yung price po ni MRC last
Friday 0.42. So meron tayong slight na paggalaw pero katumbas siya ng 2.44%. Yung trades natin sa kanya more than 500 naman last Friday. Net foreign natin is positive green, 76,000. And kung titingnan po natin yung net foreign indicator niya, sunod-sunod po yung pagpasok or pagiging green ng ating net foreign indicator dito kay MRC. And for us na hindi pa po updated dito kay MRC, so last September 22 po, makikita nyo rin po itong news na to sa edge.pse.com. So nagkaroon nga po tayo ng parang amendment. Kasi previously, hinahandle niya lang po is property sector. Pero ngayon, mag-handle na rin siya or magiging holding company na rin siya. Pero it doesn't mean na bibitawan niya po yung pagiging property sector niya. It will still continue kung ano po yung current na parang mga companies na hawak niya. And magdadagdag na lang sila ng iba pa or mag-acquire na lang sila ng iba pang mga companies. So medyo marami po itong information na ito. You can double check it po further, pero September 22 pa naman po ito nailabas. And then, chinek ko lang din po para rin po sa kaalaman nating lahat na itong si MRC Allied is ang parent organization niya po is si Menlo Capital Corporation, which is si Menlo Capital Corporation is may dalawa pong subsidiary. Ito po si PTNT and si MRC Allied nga po, which is also related po dito kay Lucio Tan. So medyo marami-rami rin po yung mga business na ito ni MRC, just like Nerimart. So medyo affected din po siya whenever yung LTG natin o yung Lucio Tan group natin is parang tumataas or bumababa. So check nyo lang din po yung mga news na related sa kanila para maging una po kayo just in case binabantayan nyo po itong si MRC. Currently, dito po kay MRC sa chart natin, meron po tayo nakikita consolidation dito sa area ng resistance per hour retracement dito around 0.40 level. Ang maganda po sa tinatakbo ni MRC Allied is just it's that yung mga candlesticks po natin are trading above our moving averages. So, strong po yung pagka-uptrend niya. That's why naiiwan niya po itong mga moving averages natin. And that's why also naka-experience tayo ng some consolidation due to profit taking. Also, kung titingnan naman po natin yung ating mga indicator na si Ichimoku Cloud, ang ganda rin po ng pinapakita nito dahil strong po dahil yung mga candlesticks natin ay nagtitrade above the blue line or our 9-day average. And then sa Bollinger Bands naman natin, nakailalim po sila ngayon sa blue line natin, pero itong mga last few candlesticks natin is almost touching or almost reaching this upper line natin na blue line. So that's why maka-experience tayo ng little consolidation sa kanya. So mapapansin din po natin dito sa ating stochastics or yung sa ating mga buyers and sellers, supported din po ito ng ating mga buyers. So, nandito po tayo sa ating overbought area. So, if ever man po may hawak kayo ditong shares kay MRC, better hold on. Meron po tayong magandang uptrend sa kanya. Kung nagbabalak naman po kayong pumasok dito kay MRC, so currently po, nagko-consolidate po siya dito sa area na to, which is for me, is a good area, though nasa resistance tayo. Pero kasi according to our indicators, meron tayong strong uptrend. So if ever, pwede kayong pumulot dito sa resistance natin on or below this resistance or 0.40 area. And we can still expect na mag-trade itong si MRC sooner in between 0.40 area to 0.49 area. So, update lang din po tayo para dito sa PHR. So, October 20 yung naging last na trading day nito ni PHR and nagkaroon siya ng closing price na 3.27. So, malaki po yung kanyang naging percentage pataas kasi yung last price niya is 2.54. Although, mapapansin natin na less than 1,000 lang yung ating mga traders pero na-push
up to 3.27 itong ating PHR. So silipin po natin itong ating net foreign. Kung sisilipin po natin itong ating net foreign indicator, mapapansin nyo po is madalas 0 yung nakikita natin dito. Though may mga pumapasok pero hindi po siya kalakihan. So check po natin yung mga ilang news dito kay PHR. So yung una pong news natin is yung regarding sa pag-suspend ng trading dito kay PHR. So meron pong letter requesting or informing us na meron po siyang 10 trading days na suspension from October 1 to November 4th because we know na yung listing date ng follow-on offering will be on November 5th. So the voluntary trading suspension is sought for the protection of its potential investors. Note that this follow-on offering is different compared to other companies conducting follow-on offerings and whose business is already known to the public because this is the first time that the company is conducting a public offering under its gaming and hospitality business. So in other words po, para po maprotektahan yung mga investors natin, pati na rin yung mga traders natin. So that's why nagkaroon po ng suspension and inaasahan po natin mag-resume itong si PHR on November 5. And then, may kita naman po natin dito sa next news natin yung regarding sa follow-on offering. So meron pong parang primary common shares which is 450 million primary common shares na binenta po into 1.68. So kumbaga parang meron tayong na-dilute na shares dito kay PHR which is mangyayari on November 5. So yun po yung parang tinitingnan natin kung ano yung mga possible na mangyari dito kay PHR. So currently meron po akong prepare dito ng mga retracement. Kumbaga yung pinakamababa natin is around 0.27 cents and then yung pinakamataas natin is 5.13%. However, there is a possibility na hindi natin masukat yung pwedeng mangyari on November 5 due to wala kasing maximum na pwedeng mangyari. Pwede siyang tumaas ng todo at pwede rin siyang bumagsak ng todo. So we could say na magkaroon tayo ng massive volume on November 5 but yung initial price offer is hindi pa natin masabi kasi nga ngayon suspended, hindi pa natin makita yung mga parang nakapila na mga bid pero definitely magkakaroon tayo ng massive volume. So if ever man po meron kayong hawak dito na shares kay PHR, please use your off hour button kasi hindi natin masabi baka mamaya mag-lag yung ating mga tawag na ito, yung kunyari yung si Call Financial, yung mga broker natin baka mag-lag po. Or if ever man, wala po kayong hawak dito kay PHR and yung target nyo lang naman is parang makapag-trade in one day, medyo risky siya. So, syempre, kayo pa rin naman po yung masusunod pero hindi ko po siya ina-advise kasi maraming yung pwedeng mangyari. So, remember yung nangyari sa APVI, sa Altus natin property, is medyo marami yung naipit. Same thing with Merrimart. So, hindi natin masabi baka mamaya sa higher price kayo makabili. Maliban na lang po kung nakatutok kayo sa market and mabilis yung internet ninyo and at the same time mabilis yung computer ninyo. So, just be mindful. Pwedeng magkaroon tayo ng massive na pagtaas. After is magkaroon din tayo ng massive na pagbaba. So, magkakaroon tayo para ng abnormal na takbo ng candlesticks. So parang itong ginawa nating retracements may not be that useful pero kung sakali man masusukat natin siya pagdating ng November 5 para malaman natin kung ano yung mga possible retracements na pwede nating makita. So yun lang, kumbaga parang pwede nyo nang baliwalain muna yung mga candlesticks na nakikita ninyo dito and just focus kung ano man po mangyayari on November 5. So again, kung kinakabahan po kayo, risky siya talaga. So I suggest huwag nyo siyang pasukin. Pero kung makakatutok naman kayo, pangbilis ang internet, mabilis ang computer, gusto nyo mag-trade, go ahead. Just be mindful
marami yung pwedeng mangyari sa kanya on November 5. So balikan po natin siya once na nangyari na po siya on November 5. Last Friday, si Green po nag-end into 2.38 pesos. May pagtaas po siya ng 2.15%. So previously 2.33 po siya. Ang trades natin sa kanya is less than 500. And meron po tayong net foreign sa kanya na negative 53,000. So this is the first day, o nung Friday po yung first day natin na magkaroon ng red after ng 3 consecutive days dito kay Green. Also, one of the related news na nakita po natin dito kay Green is that yung mga renewable energy po natin is the government wants more investments in the renewable energy. So this was published October 31st, 2020 from the businessinquirer.net. So sabi po dito, the Philippines wants to entice more green energy investments as it aims to bounce back from the pandemic-induced recession while fighting climate risk and enhancing disaster resilience. President Duterte's chief economic manager said. So one of the trending stocks din po ang mga renewable energy natin, just like telco as of the moment. So meron po sila mga good points as of the moment itong mga renewable energy natin. So you can double check this news further under businessinquirer.net. And sa chart niya po, may binabantayan po tayong support na 2.34 area and resistance na 2.80 area. And kung mapapansin niyo po, meron po tayong price rejection na nakikita dito. And although last Friday meron tayong green candlestick here, pero we can still say na it's a price rejection dahil hindi niya po naungusan itong mga previous candlesticks natin. Let us double check it po sa ating mga indicators. Una sa ating Ichimoku Cloud. So sa Ichimoku Cloud natin, medyo pangit yung pinakita ng mga last candlesticks natin kasi umilalim tayo sa 9-day average natin, which is si blue line. So meron tayong weakness na nakikita. And kumbaga parang naputol yung strong uptrend niya. So parang meron tayong consolidation dito. Sa Bollinger Bands naman, it's the same thing. Naputol din po yung uptrend niya. And somewhat, nasa below line na tayo ng red line at itong blue line natin. So medyo pangit yung pinapakita ng mga last candlesticks natin. Kasi pag umilalim na tayo dito, naputol na natin yung uptrend. Kasi kung mapapansin natin dito, yung mga candlesticks natin is just nasa ibabaw ng ating midline na red line. So, dito sa indicator na Bollinger Bands natin, medyo may pagka-downtrend or start ng downtrend tayo nakikita sa kanya. Pero, kung titingnan naman po natin itong mga moving averages natin, we are trading above the moving averages, especially itong moving average 50 natin, itong red line natin. So, kapag kaganyan naman po, yes, maganda pa rin naman yung trend niya. Strong uptrend pa rin naman yung nakikita natin sa kanya. And kung titingnan lang po natin is that parang nagkakaroon lang po siya ng mga consolidation from time to time, every time na nare-reach po natin yung mga level ng ating resistance. So baka po dito is just magkaroon lang tayo ng parang consolidation sa part na to. Although, dito sa stochastics natin, may kita natin yung weakness talaga kasi nagpupunta tayo dito sa oversold area. So, ang magandang ginawa ng candlestick natin last Friday, though meron tayong price rejection na nakikita dito, is maintain natin tong support area na 2.34 and lumayo tayo dito sa area ng moving average 50 natin. So, for me, since meron tayong magandang trend or good points sa ating mga renewable energy, so yung market sentiment natin will still be here sa ating mga renewable energy. And ito nga moving average natin or yung mga moving averages natin, yung mga candlesticks naman natin ay nagtitrade above them. And sa Ichimoku Cloud natin, di naman siya masyado masama. Signs ng consolidation niya lang. Dito lang sa Bollinger Bands natin, dun lang siya parang nagkaroon ng red flag na papuntang pababa. Kasi nga yung ginawa ng mga previous candlesticks natin is price rejection. So for me, this one is still good. Kung may hawak po kayong shares dito kay Green Energy, pwede nyo pa rin po siyang i-hold kasi we are still trading above the moving average 50
So if ever man naghanap kayo ng mga cut loss dito is that wag lang tayong bumaba dito sa moving average 50 natin. So far, uptrend pa rin naman to. For me, good area itong 2.34 to accumulate shares. And there is still a chance, high probability, na mag-trade tayo in between 2.34 and 2.80 area. It's just that pwede tayo maka-experience ng consolidation on or below the 2.30 area for this stock na si Green Energy. For PLDT or si TEL, nag-close po siya at 1,328 last Friday. So meron po tayong pagbaba sa kanya ng konti lang naman, 0.15%. And yung trades niya po is madami. So we have more than 2,000 trades sa kanya last Friday. And net foreign na red flag here, 29 million pesos. So far, wala po tayo nakitang support dito sa ating stock na si TEL from the net foreign, and it looks like na lahat po is palabas kung ito po yung pag-uusapan nating indicator sa kanya. And sa chart niya po, currently, meron po tayong binabantayan na support level around 1,330 and support or resistance level around 1,368. So far, meron po tayo nakikita sa kanyang mga price rejection as of the current candlesticks. So yung last two candlesticks po natin, upon reaching around 1,348, is nagkakaroon po tayo ng price rejection at inihila po tayo pababa dito sa 1,330 natin. So na-observe nga rin po natin dito na meron na po tayong mga higher lows na ginagawa dito kay TEL. After po netong parang uptrend na nakikita natin sa kanya. So, per the indicator, Ichimoku Cloud, may makikita po tayo dito na parang entry signal sa kanya. Kasi kung mag-zoom in po tayo, may kita po natin na nag-crossover itong blue line natin dito sa red line natin. However, yung mga candlesticks na pinapakita po nito ni TEL is parang meron nga tayong entry signal pero may weakness naman po tayo nakikita dito sa candlesticks niya. And kung Bollinger Bands naman po yung pag-uusapan natin, dito po is wala tayong nakikitang entry signal sa kanya. And nakikita po natin na medyo sumasadsad na po yung mga candlesticks natin dito sa ating bottom line na blue line. And parang meron lang tayong mga ilang candlesticks na umibabaw sa red line natin, pero due to price rejection, it could be na bumaba ulit tayo dito sa area na to. And kung mga moving averages naman po yung pagbabasihan natin, currently yung mga candlesticks po ay nagtatrade above 100 and 200, pero sa moving average 50 po natin sa kanya is nagko-cross down na po itong mga candlesticks natin. So yung gamit po ng moving average 50 is parang doon po natin mag-gauge kung maganda po yung trend na tinatakbo niya. So pag nasa ibabaw yung mga candlesticks, maganda po yung trend, strong uptrend po tayo. Pero kapag umiilalim na po yung mga candlesticks natin sa ating moving average 50 is nagkakaroon tayo ng weakness. Also, sa stochastics po natin, pointing down na rin po tayo and hindi na po natin na-maintain yung ganito kaklaseng level na panay nasa overbought area tayo. So, if ever man po may hawak kayong shares dito kay TEL, we can expect na bumaba pa po tayo dito sa level ng 1,297 sooner. And if ever man gusto niyo pong pasukin si TEL, medyo mag-observe po muna tayo kasi mukhang di maganda po yung tinatakbo ni TEL as of the moment. Though yung trend po natin o yung market sentiment natin is still in the telco, pero ito pong si TEL, bukod sa wala po tayong support coming from the investors, is per the indicator, may weakness po tayo nakikita sa kanya. So I suggest, observe nyo po muna kung wala pa kayong hawak na shares. And kung may hawak man po kayong shares dito kay TEL, medyo check your options. Kasi nga po nakakita na po tayo ng weakness sa kanya. Check na rin po natin si SCC. So isa sa mga mining sectors natin. Bumaba po siya ng tumaas po siya ng 2.91, naging 10.60 po siya from 10.30 last Thursday. And meron po tayong trades na more than 700 sa kanya. Pero sa net foreign natin, meron tayong red flag na 3.86. And for the current time,
medyo di po maganda yung pinapakita ng ating net foreign kasi medyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May 9 consecutive days po tayong walang support dito kay SCC galing sa ating mga investors. And dito po sa chart niya, may binabantayan po tayong resistance area na around 10.60 and support na around 9.93. So, sa unang tingin po, meron po tayong nakikitang rejection sa kanya. So, unang naging rejection niya po nung na-reach niya itong 12 pesos, then 11 pesos. And it looks like even the 10 pesos are being rejected ng market dito kay SCC. So, kahit may green candlestick po tayo dito, pinapababa pa rin po or kumbaga parang meron pa rin tayong block or selling pressure dito sa ating SCC. So, meron din po tayong nakita sa kanya ngayon na kanyang net income. And apparently, meron po tayong pagbaba sa kanya na 70.95% sa kanyang net income. And check po natin yung isa sa mga indicators natin. Umpisahan po natin dito kay Ichimoku Cloud. So, meron po tayong uptrend na nakikita sa kanya kasi yung blue line natin is nakaibabaw sa red line. However, yung mga candlesticks na po natin currently are nasa ilalim na po ng ating blue line at red line. So, eventually, magko-cross down na rin po itong blue line natin sa ating red line. And then, per the Bollinger Bands, it's the same thing. After po ng pag-uptrend niya ng signal entry natin October 7, nung nagkaroon na po na tayo ng price rejection or consolidation, bumaba na po itong mga candlesticks natin and even crossing the red line and heading towards dito po sa ating blue line dito sa ating Bollinger Bands. And for our moving averages, sa MA50, tumagos pababa na rin po yung mga candlesticks natin. MA100, it's the same thing. And sa 200 also natin. So, it's not a good sign po para po mag-trade tayo dito kay SCC or kay Semirara kasi meron po tayong pwedeng ma-experience na pagbaba sa kanya. At least dito sa 9.93 area. Pero the most is back bumalik tayo dito sa support natin around 9 pesos. And dito nga po sa stochastics natin, nandito na po tayo sa oversold area. So if ever man po, may hawak po kayo ditong stocks kay Semirara, check nyo po mabuti yung options ninyo. Medyo may weakness or may mga rejections na po tayo nakikita dito. Yung recent one is 10 pesos. And most likely, ma-reach natin itong 9 peso area. And the worst is bumaba tayo dito sa parang flat 9 area natin. And kung gusto nyo naman pong pumasok dito kay SCC natin, check nyo po muna. Observe nyo po muna siya kasi sa ngayon, puro price rejection po yung kita natin and wala po tayong support coming from our buyers. Balikan na rin po natin si BPI. Last Friday, 73.55 po tayo. May pagtaas tayo na 2.15% and meron tayong trades na more than 3,500 and net foreign na green flag which is 7.2 million. So checking the net foreign, yung last Friday po yung parang umpisa na naman ng kanyang green or color green dito sa ating net foreign kasi for the past 2 trading days meron po tayong mga red flag sa kanya, pero so far kung papansinin nyo naman po beginning October 14 is may maganda tayong support coming from our investors. And currently ang nakikita po natin dito kay BPI is meron po siyang price rejection dito sa 75.40 area natin and a price rejection also dito sa area ng 73.20 area natin. Though meron po tayong green candlestick nung Friday pero somewhat di po natin naungusan itong candlestick natin nung Thursday. So it's still considered na parang price rejection kung candlestick po yung pag-uusapan natin. And per the Ichimoku Cloud, uptrend pa rin po siya. And yung mga candlesticks naman natin is nagtitrade pa rin above the 9-day average natin dito kay Ichimoku Cloud. However, medyo palapit na po siya dito which is not a good sign. And parang magkakaroon tayo ng consolidation sa area na to. And per the Bollinger Bands, also the same.
may consolidation tayo nakikita dahil nasa in-between siya ng ating red line and then blue line. And per our moving averages, ang magandang ginagawa po niya is nagtitrade siya above the moving averages na 50, 100, and 200. So currently, yung mga candlesticks po is nandito above the moving average 200. So parang ito nga yung nagiging support natin ngayon, itong 70.91. And meron nga po tayong weakness na nakikita. That's why dito sa stochastics natin, meron tayong pababa na nakikita sa kanya. And somewhat, nababawasan po yung mga buyers natin sa kanya. So, if may hawak po kayo dito kay BPI, kung ano po yung maging candlestick niya by tomorrow, kung sakali man pong tumaas tayo dito sa level na to, so therefore, medyo naungusan natin tong price rejection na to, and we can still observe a support ng 73 or a trading range between 73 to 75. Pero kung yung candlestick po natin is parang mag-level lang dito or medyo mababa pa, ang pwede po natin gawin dito is yung magiging trading range niya po is between 70.91 to 73.22. Kasi kung sakali po na meron pa rin tayong price rejection, pwede tayong maka-experience ng consolidation on or below 70.91 area. Pero kung maganda naman po yung magiging candlestick natin by tomorrow, pwede tayong maka-experience ng consolidation on or below 73.20 area. Pero for me, since meron po tayong magandang support coming from our net foreign, ako personally, maybe we can still continue this trading channel between 73.22 to 75.40. However, let us just be cautious kasi nga po meron na po tayong price rejection na nakikita dito. Though the trend is still up, so that's why meron po tayong magiging option depending on the candlestick na makikita po natin kay BPI by tomorrow. Balikan na rin po natin si RLC. So last Friday, 15 pesos po siya. May pagbaba po tayo ng 2.34%. And trades na more than 1,800 and still yung net foreign natin sa kanya is negative 22 million. This is the second day na meron po tayong pula dito sa ating net foreign. So currently, dito naman po sa portfolio niya or dito sa net foreign natin pagpasok noong October 9, may magandang support naman po tayo sa ating mga investors. And so far po, dito sa chart ni RLC, mukhang tama po yung kasama natin dito. Sa observation po niya is hindi po natuloy yung pag-breakout neto ni RLC. And meron po tayong price rejection na unang nakuha dito around 16.12. And then dito sa retracement natin around 15.48 is a price rejection pa rin. And dito po sa ating stochastics, nagkakaroon na po tayo ng weakness sa ating mga buyers. Though, pag chinek po natin itong Ichimoku cloud natin, we are still experiencing yung pag-crossover nito ni blue line sa red line. Pero itong last two candlesticks niya, crossing na po itong red line natin, itong 26-day averaging or average period natin, which is not a good sign for this indicator. And per the Bollinger Bands, it's also the same. Di nga po natuloy yung ating uptrend dito. And crossing over na rin po ito sa median line natin dito sa ating Bollinger Bands. And for our moving average, first one, itong si moving average 50. So ito nga po isa magandang indicator kung sakali man pong gusto natin mag-trade sa kanya. Kasi once na nasa ibabaw po na moving average 50 natin yung mga candlesticks, it's a good trend. Pero pag umiilalim na po, medyo pangit yung makikita natin sa kanya. And it looks like sooner maka-experience tayo ng mga candlesticks under EMA 50. So checking the EMA 100 also, nasa ilalim naman niya tayo. And kung check din po natin itong 200 level natin sa kanya, definitely nasa ilalim din po tayo. So medyo pangit po yung pinapakitang performance o yung mga candlesticks ni RLC as of the moment. So kung meron po kayong hawak na shares dito kay RLC,
we may expect na bumaba na naman tayo dito sa area ng near our support, or the worst is dito sa support natin itself around 13.40. So kung balak nyo man pong pasukin itong CRLC, observe po muna tayo. May weakness tayo nakikita, and there's a high possibility na bumagsak ulit tayo dito sa support area natin around 13.40. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly with the insights na binibigay po natin sa mga stocks. Also, I am inviting you to comment on this video whatever stocks na gusto nyo pong ipasama sa ating next na review, and kakayanin po natin siyang i-cover and isama po sa mga bibigyan nating insights. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. Q Republic.